Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwan ng Kaliban na Santa Maria ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggo ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay pananalig para sa buhay at habang buhay na pagpapala ng Diyos. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula doon sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo. At ayon po dito kay Apostol San Lucas Kabanata 12, talata 22 hanggang 23. Ito po ang mensahe. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain na kailangan upang mabuhay o tungkol sa damit na itatakip sa katawan. Sapagat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Juan Kabanata 3, talata 14 hanggang 15. O mensahe. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, ganoon din naman kailangan itaas ang anak ng tao upang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa anak ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Patuloy po natin sa ulo 1 Kabanata 5, talatang 7. Sinasabi ko ito sa inyo upang malaman ninyo na ang nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Patuloy po natin. Kaya Apostol San Juan, Kabanata 6, talatang 47 hanggang 48. Ito po ang mensahe. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkain na nagbibigay buhay. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 5, talatang 24. Ito po ang mensahe. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi ililipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan pa rin, Kabanata 8, talata 11. Ito po ang mensahe. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad ba sa kadiliman. Ngayon ay pasalamatan natin ang ating banal na Panginoon Diyos sa kanyang salita at mensahe sa linggong ito. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos at hindi sa banal na Panginoon Kristo. At ngayon, paliliwanag ko po sa inyo itong mensahe ito mula sa tema na pananalig para sa buhay at habang buhay na pagpapala ng Diyos. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay magkaroon ng malaking pananampalataya o malaking pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesucristo o pailalim tayo sa paghahari ng Panginoon Jesucristo sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. Yan ang nais ng banal na Panginoon Diyos, pailalim tayo sa kanyang paghahari para doon sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. Tayo ay papakinggan natin ang Panginoon Jesucristo para sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. At mula diyan sa simbahan na kanyang itiniro, diyan tayo pailalim at magkakaisa sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. Ngayon, yung salita na kanyang binitawan ay dapat natin sundin upang hindi tayo mapahamak, hindi tayo mapariwara, upang tayo ay hindi mamuhay sa kadiliman, bagos mamuhay tayo sa kadiliman. Sa gayon, tayo ay pagkakalooban ng Panginoon Jesucristo ng ilaw na nagbibigay buhay. So, hindi na tayo lalakad pa sa kadiliman kung tayo ay pailalim sa kanyang paghahari at tatalimain natin ito. So, simple as that, kung tayo ay tatalima sa kanyang salita, susundin natin ito, hindi tayo mamumuhay sa kadiliman o sa pagkakasala. Ngayon, kung tayo namumuhay sa kalooban ng Panginoon Diyos o sa pagsunod at pagtalima at pananatili natin sa Panginoon Diyos, tayo kanyang iingatan hanggang sa itinakdang panahon at tayo ay may malaking pag-asa para sa kaligtasang espiritual o pagkakaloob ng habang buhay na pagpapala. So tayo ay mamumuhay mula sa buhay na ito, iingatan tayo at magkaroon tayo ng habang buhay na pagpapala, nakapiling ng Diyos sa kanyang paghahari. Nang walang hanggan.
o walang hanggang buhay na pagpapalan na ipinangako na ipagkakaloob sa atin ng ating banal na Panginoon. Kaya tayo ay mamuhay ayon sa mabuting balita para hindi tayo mapahamak, hindi tayo sa pamumuhay na ito, hindi tayo mapahamak ng kamatayan, mapahamak na tayo ay mapariwara. Bagkus, kung tayo mamumuhay ayon doon sa mabuting balita, tayo ay kanyang gagabayan at tayo ay makapamumuhay ng maayos hanggang sa kaligtasan spiritual. Hindi niya tayo pababayaan. Ngayon, kung tayo ay napapariwara at tayo ay nagkakaroon ng hindi mabuting karanasan o nagkakaroon yung iba ng kamatayan ay dahil sa kasalanan. Sapagkat ang kasalanan o ang hindi pananatili sa Panginoon Diyos ay tayo ay hindi niya na poprotektahan at tayo ay napapariwara doon sa pagkakasala na nagdudulot ng kamatayang praktikal at kamatayang spiritual. Yun ang mabigat doon. Kagaya ano ba legal? Kung gumawa ka ng masama legally, so pwede ka mapariwara na ikaw ay mamatay or ikaw ay makulong kung ikaw ay lumalaban sa pamahalaan. At kahit na unlegal, maaari ka pa rin mapahamak sa kung gumagawa ka ng hindi maganda, sapagkat maaaring gawa ka rin ng hindi mabuti ng iba. No? Kaya nga sinasabi, gawin mo sa iba ang ayaw mo gawin nila sa iyo. Mahalin mo iba, kaya na pagmamahal mo sa sarili mo. Sapagkat maaari kang gantihan, maaari kang gawan din ng hindi mabuti. Kung makapag-away sa iyo, yung kalaban mo, mapahamak ka. Kung gumagawa ka ng hindi mabuti. Or lalong-lalo na yung sa pamahalaan. So kaya para hindi ka mapahamak your practical life and to your spiritual life at ang bilang pagpapahalaga mo sa buhay, panggaling ka sa Panginoon Diyos, sa Panginoon sa Kristo. At kagaya ng pamahalaan, iniingatan niya ang kanyang mamamayan laban doon sa masasama. Lalong-lalo na ang Diyos ay ilalim ng kanyang pag-aari. Iingatan ka niya sa loob ng kanyang pag-aari na ikaw ay hindi mapahamak. So ganun yon. So kasi kapag lumalabag ka, so siya na mismo ang magpaparusa sa iyo or ang Panginoon sa Kristo ay binigyan ka ng pagkakataon na makamagbago. Yun ang pinakamaganda sa lahat na tayo ay binibigyan ng pagkakataon na makamagbago. Ngayon, mayroong pamahalaan, yan ang mabigat din yan, na yan ay binigyan niya ng authority para tayo ay supilin kung tayo matitigas ang ulo na hindi tayo sumusunod sa mabuti. Ano yan, legally niya. So kaya tayo ay huwag gumawa ng masama para hindi tayo mapahamak. Lalong-lalo na sa ating spiritual na kinabukasan. Hindi lamang doon sa ating practical life. So sabi nga ng Panginoon Diyos, huwag kang mabahala doon sa pagkain damit, hindi na malagay buhay. Ngayon, kung paano mapahalagan yung buhay, pailalim ka kay Diyos, manampalataya ka sa Kanya, sundin mo yung Kanya sinasabi o Kanyang mga aral. Para hindi ka mapahamak, lalong-lalo na kung natitempt ka. Ano ba, yung puso mo, kinakailangan, ikaw ay malinis ang puso, mabuti ka, para hindi ka gumagawa ng masama. Ngayon, kung gagawa ka ng masama sa kapwa, maaari ka mapahamak. So hindi ka natitempt doon sa iba't ibang mga gawa. Diba, may gumagawa ng masama sa iyo, so hindi ka natitempt sa kanila na makipag-away ka, makipagbastusan ka, o anumang bagay. Kundi mayroong pamalan na para sa kanila at gayon din, pwede mo silang pangaralan lamang bilang pangaralan sa kanila para magbago. Pagpaguhin mo kung sila ay masama, huwag mo silang lalabanan. Para sa gayon, hindi ka makasala at hindi ka rin maparusahan ng pamalaan, lalo na masigit doon sa gagawin nila, yung gagawin mo. So kaya tayo ay isa sa mga para tayo hindi mapahamak ay atin isundin yung pagsunod doon sa person ng pamahalaan. Kasi nga yan ay binigyan ng authority. So kaya tayo ay magpahalaga sa ating buhay sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoon. Sapagkat sa pang-araw-araw na bumuhay, tayo gagabayan niya hanggang sa buhay na walang hanggan na pagmamahal. So yan ang pinakamahalaga sa lahat. Kung tayo maligtas, ngayon kung tayo ay papatuloy sa pagkakasala, yan lang maaari kang mapahamak yung buhay mo at may kamatayan na spiritual kapag ikaw ay napahamak na mamatay ka sa pagkakasala mo at mayroon ka pang kaparusang impyerno kapag ikaw ay nakagawa ng dito. Yan ang mabigat yan. Kaya dapat tayo ay gawin natin ang lahat na tayo ay makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos para tayo ay bigyan ng buhay ng Panginoon sa pang-araw-araw at lalong-lalo na doon sa buhay na banal. So maingay natin yung buhay na may pananampalataya tayo sa banal na Panginoon Diyos na iniingatan niya tayo. At iniingatan natin ang buhay na ito sa pamamagitan ng balangkas ng mabuting balita. So sinusunod natin ang mabuting balita. At tayo ay hindi dapat matempt
doon sa mga makakita ng laman na nasa paligid natin na tayo ay nagagawa ng hindi mabuti. Bagkus ay napapangibabaw natin yung pagsunod sa mabuting balita at napapangaral at nagagabay natin sila sa mabuting balita. Yun, muli, sana ay nagabay na rin kayo ng The Bible Evangelism sa inyong spiritual na pagbuhay at kayo ay magkaroon ng kaligtasan spiritual mula sa mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos at kanyang gabay sa atin na pagpapalaga sa buhay o manampalataya tayo para sa buhay at habang buhay ng pagpapala ng Diyos. Yan. At tayo na nampalataya na patuloy tayong gabayan ng banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan, ang kanyang pagmamilagro, gabayan tayo ng banal na Santa Maria sa ating pagbabahagi ito ng mabuting balita. Mula sa gabay, siyempre gabay ng banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, tayo ay gabayan niya sa pagbabahagi ng mabuting balita at gabayan kayo sa inyong pagtarima ng mabuting balita. Sa inyong pang-araw-araw na pambuhay na kayo nga ay gabayan at protektahan ng inyong buhay hanggang sa buhay ng hanggan. Palain kayo sa inyong pambuhay at kayo ay ingatan sa pagtarima ng mabuting balita. Yan, bigay sa atin ang magandang pambuhay sa ilalim ng ating pananampalataya sa ating simbahan, paghahari ng banal na Panginoon sa Kristo. Yan. At muli doon sa interfaith unity, patuloy tayong magkaisa. Unawain natin yung ating mga reliyon at upang hindi magkaroon ng hindi magandang unawaan na uwi sa awayan, karahasan, digmaan, yan, at patayan. Ngayon ay upang maiwasan yan at hindi mabuting ugnayan sa lipunan ay pagkaisa tayo sa ating paniniwala na tayo ay mag-uunawaan. Sa interfaith unity nga, unawaan, upang sa gayon ay tayo ay nakapagpapairal ng kapayapaan, pagkakaisa, pagbubuklod at iba't ibang mga bubuting aral para tayo ay magkaroon ng pagkakaisa sa ating lipunan, sa bundong ito at hindi nagkakaroon ng kagulo. Maging gabay tayo sa bawat bansa, lipi, kapamalaan at maiwasan yung mga digmaan ng bawat mga bansa, lalong-lalo na akibat ang mga relihiyon o pananampalataya. At doon sa CBCP and Vatican Church, kayo ay patuloy na magabay ng kaliwanagan ng Banal Santa Maria. Samahan kayo sa inyong pagbuklod ng isang katauhan mula sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Sa ating muting kakayanan dito sa The Bible Evangelizations ay naway patuloy tayong gabayan ng Banal na Santa Maria at sa pagbubuklod ng isang katauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, mula Panginoong Kristo at mabuting balita. Yan. Tayo nanampalataya ng kanyang milagro, kaliwanagan sa ating pagbabahagi nito. At tayo gabayan ng yung gabay na kaliwanagan niya mula sa Panginoon Diyos at Panginoon sa Kristo, gabayan tayo ng iba-ibang panimala mula sa gabay ng ito ng Banal na Santa Maria. Lalong-lalo na doon sa mga kapamalaan, kayo magabay at maniwanagan ng Banal Santa Maria at mamahala kayo ng mabuti, matuwid, makatarungan at tugunin niyo yung karapat ng paglaban. At kayo ay makaprotekta sa pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos na magkaroon ng kaayusan, maiwasan yung mga paguluhan sa pananampalataya natin, sa mga nananampalataya sa Panginoon Diyos. Maliban dyan ay doon sa aming parokya sa lokal na dito sa aming bayan ng Infanta Quezon, kayo ay magabayan. Kayo maliwanagan ng Banal na Santa Maria at patuloy yung pagbukulorin yung mga mayan ng Infanta Quezon sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, wala Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At doon sa aming mga lokal na pamalaan, particular doon sa enforcement, maliwanagan kayo at patuloy yung mamahala ng mabuting matuwid at makatarungan na pamamahala. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless.